Magandang araw po sa inyong lahat. Isang pagpapala na namang muli para sa akin at sa bumubuo ng sipag na tayo po ay magkakasama na namang muli sa pagkakataon pong ito. Ang hindi ko lang alam, kung masaya pa ba kayo, nakasama nyo kami. Masaya pa ba kayo? Mabuti naman po. So bago po tayo magsimula, maaari ko po bang anyayaan ang lahat na tumayo at tayo po muna ay magsimula sa isang panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon pong muli na inyong ibinigay po sa amin. Kami pong mga bagong magkakaibigan ay pinagsama-sama mo sa isang napakagandang gawain. Sa pagkakataon pong ito, hinihingi namin ang iyong presensya at paggabay sa bawat isa sa amin mula po sa oras na ito hanggang sa aming pagtatapos. At dalangin po namin, Ama, na lubusan po naming maunawaan ang lahat po ng ituturo mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Noong nakaraan lamang po ay pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pag-amin na napakahalaga po para tayo ay lubusang magbago na aminin na tayo po ay merong mabigat na problema. Na ito pong mga problemang ito ang nagiging dahilan ng pagkakaroon natin ng miserableng buhay. Na aminin natin na meron tayong mga kahinaan at ang kahinaan natin ang nagdadala sa atin tungo sa mga buhay at bagay o gawain na nakakaapekto sa ibang mga tao. Na sa ating mga maling desisyon at gawain sa buhay, merong mga taong nasasaktan, kasama na po rito ang ating pamilya. At kasama na rin doon sa ating pag-amin na hindi natin kayang magbago kung tayo lamang na kinakailangan natin ang tulong, gabay at kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay lubusan na magbago. At pagkatapos nating pag-usapan yung patungkol sa pag-amin, sumunod naman ay pinag-usapan yung kahalagahan ng pag-asa na ang bawat isa sa atin ay mayroong pag-asa. Naniniwala ba tayo ron? So pwede ba nating sabihin na ako ay may pag-asa? Okay, pwede bang sabihin niyo sa katabi ninyo na meron ka pang pag-asa? Sabihin niyo sa katabi ninyo, meron ka pang pag-asa. Na ang pag-asa ay nagsisimula sa pagkakaroon ng tamang kaisipan na mahal tayo ng Diyos. Pwede ba nating sabihin yon? Na mahal ako ng Diyos. Na ang Diyos ay may mahalagang plano para sa aking buhay. Na ang pag-asa ay makakamit lang natin kung ating isusuko ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo. So nag-usap tayo patungkol sa pag-amin at pinag-usapan natin ang pag-asa. Sa pagkakataon namang ito, ang pag-uusapan natin ay ang kahalagahan ng paglaban. Bakit paglaban? Kinakailangan tayo'y matutong lumaban upang makaiwas at maging matagumpay tayo mula sa pagkaalipin ng diablo at ng, ganoon na rin, ang bisyo. Hindi ko lang alam kung kilala pa ninyo ang babaeng ito. Ang babaeng ito ay isang sikat na singer noong dekada 70 at hanggang ng late 80s. Siya ang nagpasikat ng awiting ito. Hindi ko alam kung alam pa ninyo ito. Kung alam ninyo, sabayan ninyo ang awiting ito. Ano ito? Kay rami ng winasak na tahanan. Palagay ko, alam na ng iba yan. Ano pa? Kay rami ng matang pinaluha. Ano pa? Kay rami ng pusong sinugatan. Alam ninyo kasunod yan. Sabay-sabay po tayo. O tukso, layuan mo ako. So, ibig sabihin, palagay ko lang po medyo sa nakararami, alam na natin kung anong awiting ito. Ito yung O tukso, layuan mo ako na pinasikat ni Eva Eugenio. Ngayon, doon sa kanyang awitin, maganda yung sinabi niya, O tukso, layuan mo ako. Bakit niya kaya sinabing, layuan mo ako? Dahil ang tukso raw ay maraming winasak na tahanan. Ang tukso raw ay maraming matang pinaluha at ang tukso raw ay maraming pusong sinugatan. Kayo ba ay nagkaroon na ng eksperyensya na mawasak ang tahanan? Kayo ba ay pinaluha na at kayo ba ay nasugatan na dahil sa tukso? Magandang sinabi niya na o tukso, layuan mo ako kung posible lang ito. Pero ang tanong, yung bang tukso, posible ba talaga na lumayo sa atin? Alam niyo isang katotohanan na hindi pwede na kahit anong gawin natin na ang tukso ang lalayo sa atin. Bakit? Dahil sa totoo lang, tayo medyo mali mag-isip. Hindi lang yung mali mag-isip. Tayo ay masyadong makasarili at matigas ang ating mga ulo na minsan binibigyan pa natin ng justification or mga reason. Okay? Gina-justify pa natin. Sorry. Ang tanong,
Posible ba talaga na tayo ay layuan ng tukso? Alam niyo, sa totoo lang, tayo ay may talagang kalikasan na matigas ang ating mga ulo. Minsan, ipinagtatanggol pa natin yung mga mali nating gawain sa pamamagitan ng ano. Sinasabi natin kung anong bawal, yun ang masarap. Ngayon, sa aklat ng Santiago, chapter 1, verses 13 to 14, pwede ba nating basahin sabay-sabay? Go! Huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi raw posible or maaaring matukso at hindi rin naman daw tayo tinutukso ng kahit o hindi niya tinutukso ang kahit sino. Sa verse 14, anong sabi dito? Natutukso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sarili. Yung binasa natin ay patungkol sa tukso o mga pagsubok ng buhay. Ngayon, since pinag-uusapan natin ang patungkol sa tukso at pagsubok ng buhay, ano ba ang pwede nating matutunan patungkol sa tukso at saka ang pagsubok? Ano pwede nating matutunan? Sa Santiago chapter 1, verse 2, anong sabi dito? Mga kapatid, magalak tayo kapag tayo ay dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Ano ibig sabihin ng iba't ibang klase ng pagsubok? Ang katotohanan na ang tukso ay normal sa isang tao. Bata ka man o matanda, may asawa ka man o wala, anuman ang estado natin sa buhay, ang lahat ng tao ay daraan sa temptasyon, daraan sa tukso, at daraan sa pagsubok. Anong katotohanan? Na ang tukso ay normal sa isang tao. Pangalawa, ang tukso ay kahit saan. Nagkalat ito. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang mga kahinaan. Meron tayong mga struggles ng buhay. Pwedeng marami kang struggle, pwedeng marami kang kahinaan. Ako, hindi lang droga ang kahinaan ko. Isa pa sa kahinaan ko ay ang babae. So tayo, iba't ibang kahinaan natin. Ano man ang mga kahinaan natin, isang katotohanan. Kahinaan mo babae, kahinaan mo pagkain, kahinaan mo ang sugal, kahinaan mo ang drugs, kahinaan mo ang alak. Yan ay nagkalat lang. Yan ay nasa paligid lang natin. So una, ang tukso ay normal. Pangalawa, ang tukso ay nagkalat. Yan ay kahit saan. Hindi pwede nating sabihin, hindi, lalayo ako para makaiwas. Lalayo ako ng lugar. Kasi dun sa lugar na yun, wala nun. Hindi totoo yun. Kahit saan tayo pumunta, nagkalat. Okay? Ang tukso. Pangatlo, sa Santiago chapter 1, verse 12, anong sinasabi dito? Mapalad daw sino? Mapalad ang nananatiling tapat. Saan? Nananatiling tapat sa kabila raw ng kabila ng pagsubok. Ibig sabihin, ang pagsubok, gaano man karami, gaano man ito nagkalat, gaano man ito kahirap, gaano man ito kalaki, ang tukso ay pwedeng mapagtagumpayan. Okay? So, normal, ito'y nagkalat, ang tukso ay pwede nating mapagtagumpayan. Ngayon, sa Santiago chapter 1, verse 14, anong sabi rito? Natutukso ang tao kapag siya raw ay kapag siya ay naaakit. Ngayon pa lang, pag binabasa na natin ito, hindi ba't kayo naaakit? Baka yung iba sa inyo, ganito ang pagbasa. Sa Santiago Piso 14, mali na kagad yun. Kinakailangan magkaroon tayo ng tamang pagbasa at pananaw sa binabasa natin kasi ito'y medyo nakakaakit kagad. Anong sabi dito? Santiago, hindi Piso. Santiago chapter 1 verse 14, natutukso ang tao kapag siya raw ay naakit at nagpatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Ibig sabihin, ito'y normal, ito'y nagkalat, pero pwedeng mapagtagumpayan ngayon. Kapag ka nahulog ka, ang pagkahulog sa tukso ay isa raw ito'y isang desisyon. Walang pumilit. Ikaw ang pumili kung anong klaseng buhay, kung maging addict tayo o kung naging addict tayo. Tayo ang nagdesisyon ito para sa ating sarili. Yes, may mga factors o mayroong mga bagay na pwede or posibleng nag-impluensya sa atin, pero kagaya ko, hindi ko pwedeng isisi sa tatay ko, kaya ako naging addict. Yung iba sa atin, sinasabi natin kasi yung magulang ko, kasi yung asawa ko, kasi yung kapatid ko. Pwedeng sila ang naka-impluensya, pero kung anong ginawa natin sa buhay, tayong merong sariling pananagutan. Ito'y ating desisyon. Hindi natin sila pwedeng isisi kahit kanino man. Okay? So ang tanong, paano ba natin mapaglalabanan ang tukso? Gusto ba natin paglabanan ang tukso? Ngayon, para mapaglabanan natin ang tukso, kinakailangan muna nating makita natin na merong balakid para mapaglabanan natin ang tukso. Ano yun? Sa unang Pedro, chapter 5, verse 8, anong sabi rito? Maging handa kayo at
magbantay. Anong sabi? Maging handa at magbantay. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng papetiks-petiks. Hindi tayo pwedeng parelax-relax. Hindi tayo pwedeng nagtutulog-tulog o magtulog-tulog sa pansitan. Anong sinasabi dito? Maging alerto tayo dahil ang Diablo, sino ba ang Diablo? Ang Diablo, ang kaaway ko, ang Diablo, ang kaaway mo, ay para daw ano? Ay parang leon na umaatungal at hindi lang siya umaatungal. Siya ay nasa paligid. Siya ay aali-aligid at ano raw? Naghahanap ng masisila. Kailangan maintindihan natin ngayon. Maganda ito na umaattend tayo ng ganitong mga gawain. Maganda ito at meron tayong pagkakataon na maayos ang relasyon natin sa Diyos, maayos ang relasyon natin sa ating pamilya, at magkaroon tayo ng pagbabago. Pero kinakailangang makita natin na ang kaaway, ang Diablo na naging dahilan ng pagbagsak natin noon, ay hindi titigil para mapagbagsak tayong muli. Ngayon, paano natin mapaglalabanan ang ating kaaway? Okay? Sabi dito, labanan ninyo sino? Yung sinasabing parang leon, yung sinasabing Diablo, ay pwede nating labanan. Paano natin lalabanan ang kaaway natin, ang Satanas na Diablo? Una, sabi dito, importante na kapag meron tayong pagsubok, meron tayong tukso o malakas na temptasyon na pagdadaanan, napakahalaga ang patuloy. Ano raw? Ang patuloy na paglapit, lumapit tayo sa Diyos. Kasi ang sinasabi rin sa Santiago chapter 4 verse 7, kayo nga ay ano raw? Kayo ay magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin pwedeng isipin na basta-basta lang ang ating kaaway. Kung lalabanan natin ang Diablo sa sarili nating kakayanan at sa sarili nating lakas, maniwala kayo sa hindi, babagsak tayong muli. Pero para magapi, para mapagtagumpayan natin ang temptasyon, ang laban sa Diablo, kinakailangan tayong lumapit sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Sinabi niyang, labanan ninyo ang Diablo at lalayo siya sa inyo. Ito yung magandang sinabi naman sa verse 8. Habang tayo nagpapasakop, habang nilalabanan natin ang Diablo, patuloy tayong lumapit sa ating Diyos. So una, para maging matagumpay tayo sa paglaban mula sa anumang temptasyon na ihahatag sa atin ng kaaway, napakahalaga ng patuloy. Hindi lang isang beses, kinakailangan patuloy na lumapit tayo sa Diyos. Pangalawa, kinakailangan nating alisin yung mga balakid sa ating alisin natin yung mga balakid sa ating pagbabago. Maganda na meron tayong pagnanasa, meron tayong mga pagnanais, at meron tayong mga ganitong klaseng gawain upang patuloy na tayong makapagbago. Pero, yung alam natin na mga konti-konti pang balakid para lubusan na tayong makapagbago, kinakailangan daw ibasura na natin ito. Ano ba itong mga bagay na ito? Yung mali nating kaisipan. Ano yung mga ilan sa mali nating kaisipan? Kagaya nun, sinasabi natin, biktima lang ako nito. Biktima ako ng maling pagpapalaki ng magulang ko kasi binubugbog ako, kasi iniwan ako, kasi yung asawa ko. Again, hindi natin pwedeng isisi sa ibang tao kung anong nangyari sa buhay natin. So, una, tanggalin na natin yung maling kaisipan na yon. Kaya tayo bumagsak, kaya tayo nahulog, dahil desisyon natin yon. Pangalawa, bukod sa maling kaisipan, yung maling kaugalian. Pag tinignan natin, tayo na nalulong sa droga, nalulong sa bisyo, hindi ba natin naisip, hindi ba natin napansin na ang pamilya natin, mula sa mga magulang, hanggang sa mga kapatid, asawa at pati anak, lahat nilang sila, umiikot ang mundo sa atin. Masyado tayong naging makasarili. Masyado tayong naging pabigat sa ating pamilya at masyado tayong naging pasaway na tayo, sa totoo lang, napaparalisa natin ang ating pamilya. Tanggalin natin yung ganong kaugalian. Ano pa? Tanggalin natin yung mali nating kasanayan. Ano yung mali nating kasanayan? Yung wala tayong ginagawa. Yung hindi tayo produktibo. Yung mga lugar na dati nating pinupuntahan, tanggalin daw natin yon. Ano pa? Yung mali nating mga gawain. Kasama sa mga maling gawain, yung pag-inom.
yung mga bisyo, maging pagsusugal at lalo na magkaroon tayo ng desisyon ng hindi na natin titikman o babalikan ang bisyo na sumira sa ating buhay at pamilya. Ano pa? Kinakailangan tanggalin daw natin o alisin yung mga maling tao sa ating buhay. Meron tayong kosa, meron tayong tropa, meron tayong tinatawag na tol, may tinatawag tayong brad. Ang akala natin, ang lahat ng pwede natin nakakasama ay tunay nating kaibigan. Mali. Dahil may mga taong nagpapanggap. May mga tao na sa katotohanan lang ay naghahanap lang sila ng damay. Naghahanap sila ng mga taong pwede rin nilang hilahin pababa. Ngayon, kung sa palagay mo at nakikita mo na ang taong ito ay hindi nakakatulong sa iyong pagbabago, itong taong ito, imbis na makaahon ka, lalo kang hinihila pababa, tanggalin mo raw yan sa iyong buhay. At sumunod, ano pa? Umalis daw or tanggalin daw natin yung mga maling lugar. Una, alam na alam natin yung mga lugar kung saan tayo pwedeng mahulog at kung saan tayo pwedeng malaglag. So alisin ang mga balakid sa pagbabago, kasama na rin yung pagpunta sa mga maling lugar. Hindi lamang yan. Tanggalin din natin yung mali nating saloobin. Ano yung mga mali nating saloobin? Yung tampo, yung galit, yung sama ng loob, yung mga maling emosyon natin, kinakailangan din linisin. Kinakailangan na nating tanggalin. Alisin ang mga balakid sa pagbabago. Ano pa? Kinakailangan, maliban sa lumapit sa Diyos at alisin ang mga balakid sa ating pagbabago, kinakailangan daw, baguhin na natin ang marumi at mali nating mga kaisipan. Ano yung mali nating kaisipan? Hindi ba binibigyan pa natin ng katwiran yung mga mali nating gawain? Gaya ng kaya ako gumagamit para ako ay lumakas. Noong nagpunta kami sa isang probinsya, ito yung sinasabi sa akin ng mayor. Ang dahilan daw ng mga gumagamit ay para makapagtrabaho sila ng maayos, para sila ay lumakas. Mali. Baguhin ang maling kaisipan. Ano pa? Kinakailangan kong gumamit para mas madiskarte ako. Kinakailangan kong gumamit para mas makapag-isip ako ng tama. Kinakailangan kong gumamit para makapagmaneho ko ng mahaba at hindi ako tuntukin. Mali. Kinakailangan baguhin ang maling kaisipan. Hindi lang yan ang mga mali nating kaisipan. Ano pa? Yung dapat nating tanggalin. Baguhin ang maling kaisipan, masarap kasi. Ano pa? Minsan lang naman. Okay? So ito yung mga bagay na kinakailangan tanggalin at baguhin sa ating mga kaisipan. Bakit daw? Ang sinasabi sa Roma, chapter 12, verse 2, basahin natin sabay-sabay, go. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Hindi dahil ginagawa ng karamihan ay tama. Okay? Ano pa? Mag-iba o mabago kayo sa pamamagitan daw ng mabago at maiba sa pamamagitan ng pagbabago raw ng pagbabago ng kaisipan. Ito yung sinasabi natin, kinakailangang baguhin natin ang maling mga kaisipan na hindi nakakatulong sa ating paglago. Ngayon, kapag nabago ang ating kaisipan at tinignan natin ang buhay ayon sa pananaw ng Diyos, ano mangyayari ngayon? Mauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Okay? Anong klaseng kalooban? Mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos para sa atin. So hindi lamang natin babaguhin ang mali nating kaisipan, napakahalaga rin na alalahanin natin ang bunga ng maling desisyon. Kasi sa totoo lang, madalas padalos-dalos tayo sa ating mga desisyon. Madalas kalad-karin tayo. Kapag niyaya tayo, sugod tayo kagad. Bago tayo gumawa ng anumang bagay, magproseso muna tayo. Mag-isip muna tayo, tama ba itong gagawin ko? Makakabuti ba sa akin itong gagawin ko? Kinakailangan, pag-isipan munang mabuti. Alalahanin, isipin natin yung posibleng maging bunga muli ng mali nating desisyon. Ito hindi na mahirap para sa atin. Ako, naranasan ko na yung impyernong buhay at miserableng buhay dahil sa pagkakalulong ko sa bisyo.
Dahil sa pagkahulog ko doon sa mga temptasyon na inilalatag sa akin ng Diablo. Alam ko na ang posible kong pagdaanan. Ganon din, kung meron na namang lumalapit sa iyo na pagsubok, meron na namang lumalapit sa iyo na temptasyon. Tandaan natin, ang temptasyon ay para lang yung tsokolate o lason na binalot ng tsokolate. Ang layunin lang ng Diablo ay akitin ka. Pero sa katotohanan lang, ito'y para sirain at pabagsakin ka. Sa Santiago chapter 1, tignan ninyo yung progreso. Anong sinabi sa verse 14? Natutokso ang tao kapag siya raw ay naaakit, temptasyon. Sumunod, yung temptasyon na yun, kapag ka hindi ka lumayo, kapag ka pinatulan mo, ikaw ay nagpatangay. So tingnan ninyo ang proseso. Naakit ka, nagpatangay ka, anong kasunod dito? Okay? Sa kanyang sariling nasa, kapag, ang pagnanasa ay tumubo dahil ginagawa mo na. Ito'y tutubo, lalakas ng lalakas, parang paggamit natin. Hindi ba tumataas ang level, tumataas ang dosage, ganun din ang temptasyon. Okay? Sabi rito, kapag ikaw ay nagpatangay na, okay, at ito'y tumubo na, ito'y mag-uugat saan? Ito'y mag-uugat sa ating puso, magiging permanente, magiging normal na sa ating pagkatao yung gawaing mali. Ano pa? Ito ngayon ay magbubunga ng pagkakasala at kapag nagpatuloy tayo sa gawaing hindi tama, nagpatuloy tayo sa gawaing masama at nagpatuloy tayo sa kasalanan, paggawa ng mga bagay na alam nating hindi tama sa paningin ng Diyos, hindi makakabuti para sa atin at sa ating pamilya, anong sinasabi? Kapag ang kasalanan daw ay kapag ang kasalanan ay lumala, anong problema? Ito ay hahantong sa napakasarap na buhay. Yung ba ang sinabi? Hindi. Ito ay maghahantong hindi lang sa miserable. Okay? Ito'y maghahantong sa kamatayan. Una, posible talaga na maghantong sa physical nating kamatayan. Lahat naman tayo mamamatay. Pero ang sinasabi rito ay ang spiritual na kamatayan. Yung habang buhay na pagkakawalay sa Diyos at habang buhay na kaparusahan doon sa tinatawag nating impyerno. Maraming bunga ang kasalanan at maling desisyon sa buhay. Alam niyo, ang kasalanan o ang temptasyon para daw yung credit card. Gamitin mo ngayon, pero pagbabayaran mo pa rin. Ganon din ang kasalanan. Kapag ginawa natin ang mga bagay na hindi tama, gawin natin ngayon, pero meron daw pagsusulit, merong pagbabayad. So ano yung mga pwede nating isipin? Anong mga posibleng bunga? Ang bunga ng maling desisyon at gawain ay pagkawalay sa Diyos. Ano pa? Pagkasira ng ating buhay. Ano pa? Pagkasira ng ating pamilya. Pwedeng makulong. At yung iba, ang malala, ay pwedeng maging dahilan ng ating sariling kamatayan. Maraming bunga ang mali natin desisyon. Pag-isipan natin munang mabuti bago natin gawin ang isang bagay. Ano pa? Kinakailangan, hindi lang natin proseso. Magkaroon tayo ng pangarap sa buhay. Mag-isip tayo ng mga bagay na maganda at makakatulong sa atin. Sa papanong paraan? Isipin natin palagi, okay? Yung kasama sa pagbabago ng ating kaisipan, yung palagi nating itanim sa ating mga isip, ano ang pwede kong gawin na ikalulugod ng Diyos, ikalulugod ng aking pamilya, makabubuti sa akin at makabubuti sa pangkalahatan. Bakit? Dahil sinabi sa Santiago chapter 1, verse 12, anong sabi rito? Mapalad daw sino? Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Anong sinasabi rito? Tandaan natin ito. Hindi tayo pwedeng magkamali sa pagsunod at pagsuko ng ating buhay sa Diyos. Bakit? Dahil matapos daw tayong managumpay sa pagsubok natin, tatanggap tayo ng gantimpala ng buhay. Ito'y hindi kwentong kutsero lamang. Dahil ito ay pangako ng Diyos na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya.
Kung talagang nais nating isuko ang ating buhay, kinakailangang ibigin natin ang Diyos upang tayo maging matatag sa anumang pagsubok. At sinasabi ko sa inyo, napakaraming pagpapala ang ipapalit sa atin o ibibigay sa atin ng Diyos kung pipiliin nating gawin ang mga bagay na nakapagbibigay kaluguran sa Kanya, makatutulong sa atin at sa ating pamilya. Gaya na lang ng alam niyo, isa sa pinagpapasalamat ko na naging kaganapan sa aking buhay ay yung pagkakasagip sa akin ng Diyos. Hindi lang yung pagkakasagip sa akin ng Diyos, yung ginawang pagbabago ng Diyos sa aking buhay. Pero alam ninyo, isa sa pinakamagandang bagay na ipinagpala ng Diyos sa akin na tinatamasa ko at ini-enjoy ko ng lubusan ngayon ay ang aking pamilya. Nagkamali ako. Nagkahiwalay kami ng pamilya ko. Pero sa habag, pag-ibig at grasya ng Diyos, muli niyang binuo ang aking pamilya. Salamat sa pagpapatawad ng aking asawa. Salamat sa pagpapatawad ng aking mga anak. Salamat sa pagtanggap sa akin ng aking biyenan at ng aking mga hipag. Salamat sa pagpapatawad ng aking mga kapatid. Itong ini-enjoy ko ngayon, ang aking pamilya. At hindi lang yan. Kasama sa pagpapala na tinatamasa ko ngayon, ang paggamit sa amin ng Diyos. Alam niyo, lahat tayo, ang storya natin, ang buhay ko, basura. Yung buhay nila Tony, basura. Yung buhay ni RV, basura. Yung mga narinig ninyong patotoo, basura. Ang buhay natin lahat, sa totoo lang, walang ganda, puro tayo, basura. Pero dahil ang storya natin ay hindi na lang natin storya, ito ngayon ay storya ng Diyos. Storya ng Panginoon sa ating buhay, hindi na tayo basura sa harap at mata ng Diyos, hindi na tayo basura sa mata ng tao. Tayo ngayon ay mga ginto, tayo ngayon ay mga taong mahalaga na sa mata ng ating Panginoong Hesukristo. Napakasarap kung mararanasan nyo lang ang pinagpala sa akin ng Panginoon. Pamilya, yung pagkakataon na maglingkod. Alam niyo, lahat tayo special sa Panginoon. Ikaw special sa Panginoon. Yang katabi mo, special sa Panginoon. Yang nasa likod mo, special sa Panginoon. Pwede niyo bang sabihin, ako ay special sa Panginoon. At kung anong ginawa sa akin ng Diyos, gagawin din niya sa inyo kung pipiliin natin na gawin ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Paano natin mapaglalabanan ang tukso? Una, lumapit tayo sa Diyos. Pangalawa, alisin natin ang mga balakid sa pagbabago. Pangatlo, importante na baguhin natin ang bulok at mali nating kaisipan. Ano pa? Kinakailangan, bago tayo gumawa, bago tayo magdesisyon, alalahanin muna ang posibleng maging bunga ng mali nating mga desisyon at napaka-importante rin na naisin natin gawin ang mga bagay na ikalulugod ng Diyos at ng pamilya. Bago po ako magtapos, nais ko pong tawagin ang aking kapatid na si Brother Remy para makita at marinig natin kung paano niya pinaglabanan ang tukso at pagkaalipin sa dyablo. Tawagin po natin si Brother Remy. Ako po si Remy Custodio. Bago ko po nakilala ng tunay ang Panginoong Hesus, ay namumuhay ako sa makamundong pamumuhay. Kilala ko si Jesus sapagkat pinakilala po siya sa akin ng aking mga magulang nung ako'y bata pa. Ngunit lumaki po akong walang personal na relasyon sa Kanya. Nagsisimba ako, ngunit patuloy na nagkakasala. Sa edad na 13 nang namamayapa ang aking ama, ay natuto na po akong gumamit ng marijuana at ng ipinagbabawal na gamot, tablet at sirup pa po nung kapanahunan na yon. Nagpatuloy ako sa ganong pamumuhay hanggang sa matuto na akong gumamit ng shabu. Naging drug dependent po ako noong taong 1985. Nang magkaasawa at anak na ako, nagawa kong lokohin ang aking magulang para matugunan ang bisyo ko. Humingi ako ng puhunan at ako'y kanilang pinagkalooban sa kadahilanang ang alam nila ay gagamitin ko ito sa pagsisimula ng maliit na negosyo. Ngunit taliwas po sa kanilang kaalaman, ito po ay aking ginamit sa puhunan sa pagbebenta ng droga.
para sa sarili kong kapakanan, sapagkat hindi na po ako nasisiyahan sa pakonti-konting paggamit ng shabu. Ito ang naging sanhi ng aking kapahamakan na muntik ko na pong kinamatay noong November 17, 2003 at naghatid sa akin sa loob ng kulungan. Namatay ang aking ina nang malaman niya ang nangyari sa akin at bakit ako nakulong. Sa kulungan ko po naranasan ang matinding kalungkutan na hindi ko pa nararanasan. Ang mawalay sa aking mahal sa buhay, kaya't kahit na po nasa loob na ng kulungan, ay patuloy pa rin po ako sa paggamit ng pinagbabawal na gamot upang mabawasan ang aking kalungkutan. Dito po pumasok sa isip ko ang mga katanungang, titino kaya ang mga preso kung ganito? May pag-asa pa kaya akong magbago? Paano kung hindi na ako makalaya? Paano ang pamilya ko? Mga katanungang naghahanap ng kasagutan sa aking kalagayan. Hanggang isang umaga, ako ay naimbita sa gawain ng biyahe jail ministry sa loob ng Marikina City Jail upang makinig ng salita ng Diyos. Nagulat ako sa testimonya ng kanilang pastor na dating drug dependent at masamang tao na nakatayo sa aming harapan at nangangaral ng salita ng Diyos. Sa tagpong iyon ay nakatanaw ako ng pag-asa. Naalala ko lahat ng nagawa kong kasalanan sa aking mga magulang, sa aking mahal sa buhay, sa aking kapwa at higit sa lahat sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat wala akong pinahalagahan kundi ang sarili ko at ang bisyo ko. Habang nasa visiting area ako sa aming gawain, ay nasumpungan ko ang sarili kong iyak ng iyak. Hindi ko po ikinahiyang umiyak sa harap ng kapwa ko preso sapagkat hindi nila alam ang dahilan ng aking pagluha. Sapagkat sa aking isipan ay hindi ko alam kung mapapatawad pa ba ako ng Diyos sa aking mga nagawang kasalanan. Sa tagpong iyon, ako ay nakipag-usap sa Panginoong Hesus. Isinuko ko sa Kanya lahat at humingi ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan. At tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos ng tagpong iyon, naramdaman ko po ang kapayapaan sa aking kalagayan at nagkaroon ako ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Hindi ko na inaalala kung makakalaya pa ba ako o hindi, sapagkat ipinagkatiwala ko na sa Panginoong Hesus ang lahat ng magiging kaganapan sa aking buhay. Tunay na napakahirap ng makulong. Kaya ang Biblia ang ginawa kong sandigan sa loob ng piitan at doon ko rin po sinimulang ipamuhay ang salita ng Diyos. Sabi sa Josue 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Naging prayer warrior po ako ng aming brigada. Lalo akong nagsumikap na magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Hesus nang mabasa ko ang Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. By God's amazing grace, November 8, 2007, ako po ay binigyang laya ni Jesus. Napawalang sala po ako dahil sa kakulangan ng ebidensya. Mula nang ako'y lumaya, hanggang sa ngayon ay sumama na po ako sa gawain ng Panginoong Hesus sa iba't ibang kulungan at patuloy na dumadalo sa mga Bible studies. Pinagkalooban din po ako ng pagkakataon ng Panginoong Hesus na makapaghanap buhay sa isang kumpanya na nag-imbita sa akin na mag-testimony sa isang Bible study. I praise God that even I failed Him and compromised a lot before, He still showed me His amazing grace, love, and mercy. Just like what He said in Hebrew 13:5, that He will never leave me nor forsake me. Iniligtas niya po ang buhay ko sa pamamaril ng arresting officer ko. Pero pinatawad ko na po siya ngayon. At naniniwala po ako, God allowed it to happen
for His reason and His purpose. Like what He said in Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sa ngayon po, ako na ang jail coordinator ng CCF Biyahe Jail Ministry sa Pasig City Jail. Kasama ko po ang aking asawa at anak, a D group leader of a D group leader and a GLC 3 graduate. I know that I'm not perfect. I'm still work in progress as a servant leader for our Lord Jesus Christ. My promise to our brethren inside the different city jail that I will continue to share to them the love of Christ and what He has done in my life up to my last breath. Once again, I'm Remy Custodio, a former pusher turned to be usher, and by God's amazing grace, became a prisoner preacher. To God be all the glory. Salamat, Remy. Kayo po ba ay na-bless o pinagpala sa testimonya ni Remy? So tayo po ay muling tumayo para po sa ating panalangin. Nais ko pong imbitahan ang lahat sa isang panalangin na kagaya ng pinag-usapan natin upang ganap nating mapaglabanan ang ating temptasyon, ang ating kaaway. Kinakailangan makita natin na lahat ito ay nagsisimula sa pagsuko at paglapit sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po lahat ay tumayo. Panginoon, alam mo po ang aming mga buhay. Alam mo ang lahat ng aming mga pinagdaanan. Alam mo kung gaano kahirap, hindi lamang para sa amin, kung gaano kahirap, lalo na po, Panginoon, sa aming pamilya, ang naging epekto ng mga mali naming desisyon at gawain sa buhay. Panginoon, sa pagkakataon pong ito, nais na po naming pagtagumpayan ang lahat ng pagsubok, anumang temptasyon, anumang tukso na ilalatag o iahain sa amin ng kaaway. Inaamin po namin, Panginoon, kung kami lamang po hindi namin kaya. Kailangan po namin ng iyong tulong, kinakailangan po namin ng iyong grasya, kinakailangan namin ng iyong pag-ibig, at kinakailangan namin ng iyong kapangyarihan. Sa pagkakataon pong ito, Panginoon, lubos naming nauunawaan kung gaano mo kami kamahal. At muli, Panginoon, amin pong dalangin, Ikaw ang manguna sa aming isipan, Ikaw ang manguna sa aming puso, at Ikaw ang manguna sa aming buhay. Hindi po namin ito laban, ito'y laban mo para sa amin. At aming dalangin, Panginoon, mula po sa oras na ito, aming pong hangad na gawin namin ang mga bagay na nagbibigay kaluguran sa inyo at makatutulong hindi lamang sa amin, maging sa aming pamilya. Samahan mo po kami mula sa oras na ito at sa darating pang mga araw. Muli po, Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong kabutihan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon.